pakikwento po, anong kalagayan po ngayon po ni dating Bamban Mayor Alice Go po dyan sa Pasig City Jail? So far ma'am, ayos naman. Wala naman tayong negative report ngayon. Minomonitor nga po natin to palagi. Report ng warden, ngayon po, pangalawang gabi niya. And then kanina, nag-head count siya around 6 a.m. Andun pa naman siya. Kompleto naman ang ating mga PDL doon. Tapos nakapag-breakfast na din at currently attending mga jail activities natin. At kung ngayong hapon may dalaw, makakadami papasok pong dalaw kung may dadalaw sa kanya. So generally okay naman po. Superintendent J-Rex, gusto naming malaman paano ho yung kanyang pakikihalubilo sa kanyang mga kapwa inmate dyan po sa Pasig? Ang report po sa atin ngayon, tahimik po talaga. She's keeping it to herself. Ganun naman po ang karanasan din namin sa lahat ng mga bilanggo. Pag bagong dating po talaga, may adjustment period. Ganun pa man, ini-encourage po namin nga yung mga cellmates niya na kausapin para naman hindi maramdaman na isolated siya o kakaiba sa selda na yun. So, Superintendent, no, pakiklaro lang, no, kasi iba-iba yung mga balita, no, na nakukuha namin. May mga balita nagsasabi 6 lang sila sa isang selda, may isa naman nagsasabi 43 po, no, ang kasamahan po niya. So saan po talaga si Alice Go currently? Is she sharing the cell with 6 other cellmates or 43? At paano po ang tulugan? Kasi nga super populated, no, talagang anong tawag doon? Overpopulated po ang Pasig City Jail. Pareho pong tama yun, nakakalito lang po. 43 sila sa isang selda na parang studio unit, isang malaking selda po yan. 6 po sila sa tulugan. Mayroon pong triple deck nakapaikot sa selda, open space naman po yan. So pinagtabi-tabi yung single bed na triple deck. Single bed ang size niya. So maluwang po siya para siyang malaki pa sa king size bed. So then pahalang po sila natutulog. 6 sila. So tama po yun. 43 sila sa selda, 6 sila sa tulugan. Ayun, okay. Kailangan ba sila mag-alternate? Yung 6 na yun ba, kaya sila doon na matulog? O kailangan relyebo rin po? Nakakatulog naman po sabay-sabay, magkakatabi nga lang po talaga ito. Ganyan po tulad yung pinakita niyong picture, ganyan po yung itsura. Mas maliit konti dyan at 6 po na sila dyan, nakatabi-tabi. Wala po yung foam, nakabalot lang po yan sa yung ganyan din po. Okay. Superintendent J-Rex, gusto kong malaman gaano karami ang selda, if you have the information dyan po sa Pasig City Jail, at papaano ho napili yung selda kung saan ngayon nakakulong si Alice Go na dyan siya dapat ilagay sa mismong selda na yan? Meron pong 3 malaking selda at merong isang maliit na selda na quarantine o isolation cell. So bali 4. Yung pinili po natin ay strategically located po kasi yan. Parang ganyan po, may rehas at malapit sa duty station. Ganoon na din, malapit din sa ating infirmary. Katabi niya lang actually ang clinic ng selda. Tapos station po malapit na din. Ibig sabihin, may line of sight talaga ang mga duty natin. And then ang pinaglagyan niyang higaan ay yung mismong nasa rehas po yung higaan niya. Kaya kita. Kasi po, so yun po yung pagkakapili. Ganon din po yung profile ng mga PDL doon. Nakita natin na mostly drug-related cases yung selda na yun. Drug-related. Hindi naman sa walang violent PDL o kung ano pa mang high risk. Pero Superintendent, no, may mga balita na yung mga abogado po niya ay gumagawa ng paraan, no, para makabalik siya sa PNP Custodial Center para sarili niyang kwarto, may sarili siyang banyo kasi I'm assuming na dyan po, syempre kailangan niyang makigamit, no, hindi sa solo. Ano na po yung status noon? Kasi meron rin balita na syempre kayo ay you will comply, no, kung ano po ang ibaba ng korte. Ano na po ang estado po noon na ibabalik po siya sa PNP Custodial Center?
Wala pa naman po kaming natatanggap na utos ng korte na ibalik siya sa PNP Custodial Center. At again, tama po kayo ma'am, sumusunod lang po kami sa court order. Kung sasabihin po ng judge na kung dali namin kung saan pa man yung kulungan, susunod lang po kami. For the meantime, hanggat wala pong order talaga, she will remain in Pasig City Jail in the BJMP custody. Superintendent Jerex, kamusta ho ang atmosphere dyan ho sa Pasig City Jail Female Dormitory? Nagdagdag po ba tayo ng mga bantay po natin dyan? O may mga tao bang nagsusurveillance po dyan? Mas dumami ba yung mga bumibisitang mga tao dyan? Ano po ang atmosphere if you have the information dyan po sa Pasig City Jail? Sa Pasig City Jail po, nagdagdag tayo talaga ng karagdagang seguridad. Security personnel, both BJMP, at the same time, pati ang Pasig City Police Station, nag-initiative na rin, may initiative rin sila na tumulong sa perimeter ng jail. At opo, nagagalak naman po kami dito. Bagaman hindi po natin ito mako-consider na special treatment, talagang kailangan lang natin tighten ng security because may high-profile PDL tayo dyan sa loob. Pero ang treatment pa rin sa kanya po is normal PDL. Kung anong programa ginagawa nila, normal pa din naman. But for security specific, talaga nagdagdag po tayo, nag-tighten tayo ng security. Sundutan ko ho yan, Superintendent Jerex, kasi ho, ang ginigiit ho ni Alice Go, meron hong threat sa kanyang buhay. Now, having said that, meron ho bang mga nag-iikot dyan ng mga bomb-sniffing dogs? Baka kasi posible, worst case scenario lang naman po ang iniisip natin, baka may mga mag-iwan ng mga bomba dyan because sabi nga ni Alice Go, nasa panganib ho ang kanyang buhay. May nag-iikot din ho ba sa paligid ng Pasig City Jail? May mga bomb-sniffing dogs po ba dyan para masiguro natin na safe po yung vicinity ng kulungan? Hindi ko po pwedeng sabihin ang details ng mga security preparations namin sir at mga ginagawa ngayon. Pero ganito naman po, sabihin natin na may mga pakikipag-ugnayan na kami sa, yun nga, sa pulisya, sa BJMP, sa paligid ng jail, may intelligence gathering na din sa kanya mga threats. Nangihingi kami ng intelligence report sa ibang ahensya tungkol nga po dyan sa death threat daw po or threat sa kanyang buhay. Pagdating kasi sa loob, so far sa assessment namin, wala naman po. At yun nga, kahit wala pa rin threat, nakatutok pa rin tayo sa security niya. Kasi so po, yun lang sir, preparation dyan talaga po. Superintendent, kasi nasa balita rin po na kumain po siya ng pakbet at saka isang kanin at apparently yung budget po sa isang meal po dyan sa Pasig City Jail is 23 pesos. I was just wondering, aside, sabi nyo nga, yung news, every day pwede siya tumanggap ng bisita from Tuesday up to Sunday, Monday lang pong bawal. Has she been receiving visitors like her lawyers? Nagdadala ba ng pagkain? Siya ba ay kinakain rin ba niya yung pagkain na hinahain po ng Pasig City Jail? Yung kalusugan niya, because apparently she's drastically lost weight. In fact, di ba, sinuspetsan nga na may TB siya. Kaya akala muna kailangan siyang i-isolate. Pero negative siya sa COVID, negative rin siya sa TB. Kaya po napasama na po siya sa mga ibang inmates po dyan. Opo. So far, ang bumisita pa lang po sa kanya ay ang kanyang abogado. At yun nga po, nakita din naman ang paano namin siya pinroseso, na pantay lang naman talaga ang pagtrato namin at na-observe namin ang kanyang human rights. So far yung pagkain po, may dala po siyang pagkain nung pagkatanggap namin sa kanya, pinayagan po dito, ito yung dala niyang pagkain na luto, na search naman. Ngayong umaga, ang breakfast po nila ay sotanghon, sotanghon soup. Parang soup po siya na may sotanghon. And then lunch daw ay isang sinigang na manok. So na may 1 cup of rice. At yung paabot naman pong pagkain, allowed po yan, basta subject to inspection at lutong pagkain. At consumable within the day. Kasi wala po silang ref doon, baka mapanis at masira ang tiyan ng ibang nila. Ayaw din naman po na, malaking problema po yun, dadalhin pa sa ospital. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.